if I subject myself to legal procedure, what you call the system, then let this government make the first move by instituting social reforms and systems leading to social justice. We shall defeat and punish these traitors. Hindi pa pwede wala doon ng cameraman. Kailangan, nandoon ka para makunan mo. Pagka ganun mga insidente, siyempre, bahala na ito. Pati na matibay na niya. Swerte-swerte na lang. We got to a point na bobomba. Alam namin, meron na kami intelligence report na bobombahin yung Malacanang. And we were in Malacanang at the time. And dumating na nga yung Tora-Tora plate at binomba yung Malacanang. Ito na ba yung katapusan namin? Alam mo, may darating na pambobomba. Hindi pwedeng umalis kasi ikaw lang yung walang storya. What's the situation there in Camp Aguinaldo across the street from where you are, sir? Dahil sa mga pag-aalsa, hindi iilan ang mga nasirang ari-arian. At maging mga buhay ng mga inosenteng sibilyan, marami ang nadamay. Kasagsagan din ang mga kudeta ng tila naging headline rin ng mga empleyado ng GMA nung gawin silang hostage ng mga sundalong loyalista ni dating Pangulong Marcos. Ang lumalabas na kwento noon was gusto nilang pabalakin si former President Marcos from Honolulu. So, sa pagkakaalam ko ngayon, itong mga pumasok sa loob ng Channel 7 noon were military na sympathetic to the Marcoses. Pigil, kasi ring ang telepono. Maraming tumatawag eh. Nung time na sinagot ko si Tina kausap ko, ma'am, ganyan. Kailangan niyo ba ng pagkain? Pumanik na naman yung nagsabi sa akin, tinutukan ako ng Thompson sa mukha. Sinakabi na, itigin mo na yan eh. Sabi ko, boss ko yung kausap ko, basta itigil mo yan, babarilin kita. Ayun, tinigil kita. Maliit na organisasyon pa lamang noon ang GMA News. Pero ang naiambag nito sa pag-uulat ng totoong sitwasyon ng bayan, hindi matatawaran. Hindi pwedeng titingnan mo lang yan na trabaho lang, saka pag-glamour ka lang. No? Kailangan merong commitment. Damat may competition, hindi tayo sasabay dun sa level na ganun. Competitive spirit is always there, na makakuha ng magandang storya, makagawa ng magandang storya, pero yung professionalism hindi nawawala. After being reported missing the entire day, KMU Chairman and Partido ng Bayan President Rolando Olalia was found dead. Namulat ang sambayanan sa mga insidente ng paglabag sa karapatang pantao. Maraming anggulo regarding this mga makakaliwa na napatay dahil sa identified sila sa kaliwa. I don't think Leon's killers were brought to justice. Ganon din kay Rolando Olalia. Pero mayroong mga prominenteng pangalan ang lumulutang, pero that was it. Protestang nauwi sa malagim na Mendiola Massacre, eksklusibong nasaksihan ng GMA News team. Ano yung sinabi nung realista na slusob? Nakashoot na ako. Paglusob nila, parang na-break na yun yung first row nung barikada ng polis. Parang naghahalo yung excitement ko, uy, sabi ko, magandang video. Tapos naghahalo din yung naaawa ko doon sa mga tao. Dahil nakahiga, tinatamaan bumabagsak habang nakatayo. Pwede ba to? Takbo yan, yan! Mga inosenteng buhay ang kadalasang sinisingil ng malulupit na trahedya. Pero sa ganitong mga pangyayari, kapabayaan din ng mga tao ang ugat ng mga sakuna. December 20, 1987, sumalpok sa isa pang barko
ang MV Doña Paz na ikinasawi ng mahigit 4,000 nitong pasahero. Narinig ko na lang bigla na may sumalpok. Malakas na salpok. Sabay yung apoy. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nananagot sa dapat sanay na iwasang kapabayaan sa likod ng MV Doña Paz tragedy. Mga puno, andun pa yung 2 kong anak sa asawa ko. Marami mo sa mga puno. Pero minsan, buhay rin ang nagiging kabayaran kapag gumanti na ang kalikasan. Nakita ko kung paano nito halos mabura sa mapa ang buong Marikina. Yung nangyari na Undoy, naunang muna yung Unsang. Ganon din kagrabe. Halos ganon din kagrabe ang nangyari doon sa Provident na yun. Kami ang kauna-una nakasakay sa chopper. Ako, kasakay kami ng chopper. Talagang nag-casing kami. Nag-ikot kami doon sa lugar na binaha. Na-tsempuhan namin na merong na-trap na mag-ina. May baby sa dala. Talagang baby Sanggol pa, tsaka siya. Yun ni-rescue namin yun. Na-rescue. Yun ang nakunan ko na nire-rescue nung Philippine Air Force. Well, sa ngayon ay natapos rin ang daring na rescue operation ng mga tauhan ng 505th Squadron ng